Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 17. Pag-usapan natin ang ikinapikon nitong si Senator Erwin Tulfo dito sa hostile witness na si Gina Acosta. Well, pag sinabi natin hostile witness, definitely hindi ito willing witness dahil alam naman natin na si Gina Acosta ay nagtrabaho kay VP Sara. Nakamakailan lamang sa pamamagitan ng mga pagtatanong ni Senator Amy Marcos ay pinapalabas niya na maaaring walang kinalaman ang Vice Presidente sa paggastos ng 125 million pesos na confidential funds. Kundi ito dapat ay maaaring sagot at liability ng SDO. At yan ay si Gina Acosta sa OVP at si Mr. Fajarda sa DepEd. Pero syempre maraming umalma rito dahil mismong si Gina Acosta at si Fajarda ay nagsabi na noon pa sa pag-iimbestiga ng House of Representatives noon na si VP Sara ang nag-utos na ibigay ang buo na nawi-withdraw mula sa bangko na confidential funds, ibigay sa kanyang security officer. At yun ay sila Chika dito sa OVP at si Nolasco sa DepEd. Okay? Pero dito mga ka-clear, at alam naman natin pala, hindi naman ito unang beses nating napakinggan mag-testify itong si Gina Acosta. Pero ngayon, parang may drama. Kaya napikon dito si Senator Erwin Tulfo na para bang totoo naman na para tayong niloloko. Kasi imagine niyo parang at hindi ba 'to marunong mag-Tagalog? Hindi ba 'to marunong mag-English? Bakit? Tina-translate pa sa kanya. Samantalang lahat ng pinirmahan niya mga ka-clear pagdating sa confidential funds, naintindihan niya. Nasa English pa 'yan. Pati yung report, 'di ba? Na ang confidential funds ginamit para sa Christmas party, yaan na isinumite sa COA ay di niya naiintindihan dahil nasa salitang Ingles, 'di ba? Baka kaya hindi niya rin alam kung saan napunta yung pera at ibinigay lang niya ang kabuuan dito kay La Chica dahil nga baka hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang responsibilidad bilang SDO. Pero alam natin mga ka-clear, alam natin sa sarili natin na niloloko lang tayo ng ganitong style ni Gina Acosta. At ito ba ay galing sa kanyang voluntaryong paggawa? I don't think so. Style ito dahil marami sa mga kabayan natin na nag-aabang ng hearing na to ay Tagalog or Filipino ang alam na lengguwahe. Hindi sila masyado maalam sa salitang Bisaya o yung lengguwaheng ginagamit sa Davao City or sa Davao or sa Mindanao. So, definitely pampatagal ito. So, tingnan natin kung paano bang ipinakita yung pagiging walang muwang ni Gina Acosta sa lengguwaheng Tagalog o Ingles. Okay? Panoorin natin 'to. Okay, let's see. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Makikita nyo ha, 'di ba? Nung siya ay una natin nadinig, dire-diretso naman siya mag-Tagalog. At tingnan nyo dito, buti na lang kahit papaano magaling sa
lengguwaheng Bisaya siguro 'to, na naiintindihan ni presiding officer. Pero ang punto rito sa akin nakikita ay maging boring ito sa ibang mga taong hindi alam yung lengguwaheng ginagamit niya or patagalin, 'di ba? Kaya yung nakikita nating strategy ng kampo ni VP Sara, hindi ito actually hindi ito makatwiran, hindi ito reasonable. Strategy hindi yung pinanumpaan namin, 'no? Hindi ito estratehiyang pinanumpaan ng mga abogado na gumagamit ng mga estratehiya na hindi naman katanggap-tanggap, 'di ba? Kasi kung siguro first time natin na madinig si Gina Acosta na hindi siya marunong mag-Tagalog, baka oo pa, maiintindihan natin. Kasi diyan naman sa korte, sa totoo lang 'pag uma-attend tayo ng hearing, let's say sa Ilocos, ini-interpret 'yun sa lengguwaheng alam nila, 'di ba? Yung pinaka native language doon sa lugar, let's say Ilocano, kaya Bicolano, tina-translate talaga 'yon. Kung hindi talaga marunong makaintindi ng Tagalog o kaya ng English, gano'n ang ginagawa. Kasi para tama ang kanilang testify dahil 'yun ang alam nilang lengguwahe at mas komportable silang gamitin iyon. Pero ito kasi, si Gina Acosta, nadinig na natin ito. Nadinig na natin siya mag-testify at alam natin na marunong siya mag-Tagalog. Pero ngayon lumalabas para siyang walang kaalam-alam. Hindi niya alam yung Tagalog. Ang alam lang niya yung lengguwahe niya sa Davao City. Parang hindi nga siya marunong mag-English. So, 'di ba parang ang tanong natin, kung ganito ang tao ng Vice Presidente, mahihirapan talaga siya talagang makapagtrabaho ng maayos. 'Di ba? Kasi babagal ang trabaho. Yun nga lang, mas madaling utusan. Alam niyo yan, yung mga taong walang masyadong alam, mas madaling maloko, mas madaling bulahin, mas madaling mapasunod. Ang tanong nga natin dito kasi gusto niya talagang iligtas dito si VP Sara sa kwentong ito, unlike before na sinabi niya yung kung paano kinuha yung pera, paano withdraw yung pera. Dito parang gusto niya pang iligtas. Is it because nalaman niya na mayroong assassin or may kakilalang mga na killer itong si VP Sara? 'Di ba? Meron bang pananakot? Meron bang impluwensyang ginamit? Malaking katanungan 'yun. Kasi nagpakita ng puwersa si VP Sara patungkol sa paggawa niya ng karumal-dumal na pagpatay. So, well, anyway, tingnan natin na kung papaano talaga ang dramang ito, mga ka-clear. Mapaman? Yes, Your Honor. Okay, Attorney Libutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? O siya gumawa ng plan, mga ka-clear. So, ang tanong, di siya marunong mag-English, di siya marunong mag-Tagalog, pero nasa English ito? So, kayo ba nag-prepare? Sana natanong pala 'to 'no, hindi ko masyado naabutan lahat ng tanong dito. Pero nasa English ito, eh. Sana pala natanong kung nasa English na language ito. Naintindihan niyo po ba yung ginawa niyo ritong plan? Or may gumawang iba nito at hindi kayo? 'Di ba? Kasi walang interpretation, doon sa plan, eh. 'Di ba? Walang interpretation ng lengguwahe niya. Walang translation. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di ba Okay. kita ko sa iyo? In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic
Good Governance Program. Katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval. Di basa lang niya, Your Honor, pag man og basa, perma siya. Yan. O in other words, lumalabas dito, marunong naman siya mag-English kasi sa English siya nakalagay. At yung kanyang ginawang plan ay inoohan, inaprubahan ni VP Sara. Diba? Okay, tuloy tayo, tuloy. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary. Yan o, mga kakliro, siya daw gumawa nitong physical and financial plan. Pero kung ganyan ka kahina, malabas natin na, kasi namin naman niya, ganyan ka walang kaalam sa English, paano mo ito mape-prepare? Diba? LCE. With the indulgence of Attorney Ligudan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Ito na. Kasi nakikita dito yung drama, mga kaklir. Pinapahirapan niya, pati yung mga, sa totoo lang, pati mga senador dito, napapahirapan. Senator Judges. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog. When in fact, sa Congress po, noong November, yung Tagalog naman po sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 125 exactly? Yes, ma'am. Di-total ko po yan, ma'am. 120 million po. Tatlong vault nyo? Wala pa po kaming vault nang wala pa kaming confidential funds. So kailan lang po kayo nagkaroon ng confidential fund? Year 2022 po. Last quarter of Yes po. 2022. Yes And po. would you confirm, kaya lang po kayo nagbumili? Tama po ba yun? Yes, Kaya lang po ma'am. kayo bumili? Yes, Ng ma'am. tatlo. Yes, ma'am. Lating forfeit ang laki. Yes, ma'am. Na vault ay bilang paghahanda dito sa inyong confidential fund. Yes, ma'am. Sabi niyo po kanina, ang isang vault ay naglalaman ng 40 million. Yes po. Tatlo po yung vault. That will be equivalent to 120 million. Yes po. Saan niyo po nilagay yung labis na 5? Pinagkasyahan ko po yung... Siniksik niyo na po. Oo, ganun, siniksik. Siniksik niyo na. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano niyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera, ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. Yun eh. Yun yung kita. Na talagang iisipin mo, nagdadrama lang ito si Gina Acosta at malamang, hindi natin sasabing ito yung nangyari, pero malamang, utos yan. Utos siya ng legal. Diba? Utos siya ng legal team. Kasi, nung nandoon siya sa hearing, katulad ng sinabi ko kanina, sa Committee on Good Government, sa House of Representatives, Committee on Good Government and Public Accountability, sa pamumuno ni Congressman Joel Chu, hindi naging problema ang language. Dire-diretso lang ang pagtatanong ni Congresswoman at saka no iba, diyan sa House Committee on Good Government. Walang naging problema, walang barrier, walang balakid sa smooth flow ng tanungan. Pero dito, sinadya, mga kaklir. Mga kaklir talagang sinadya ito. Sige, tuloy natin. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. I mean, what it means? Hindi ito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. Yan, no? At that time naman din kasi, mga kaklir, miyembro pa ng House itong si Senator Erwin Tulfo. And, ayan,
May hawak siya mismo ng transcript of stenographic notes. Kita niya kung papaano sumagot itong si Gina Acosta. Na diretso naman sumagot at all of a sudden, parang wala na siyang alam, medyo naiba na yung sagot niya, tapos di na siya nakakaintindi ng Tagalog, di na siya nakakaintindi ng English, kailangan i-translate pa sa kanya. Di ba? So, ito yung mga tipo ng taong parang ayaw ipaalam sa taong bayan ang katotohanan sa mas mabilis na panahon. Hindi ko 'to nakikitang estratehiya para makita mo yung katotohanan, 'di ba? May mga estratehiya na mapagtatanggol mo ang iyong, kliyente nang hindi ka gagamit ng ganitong klase mga maaaring estratehiya na para mainip ang tao, estratehiya para, tumagal. Yun lang yung puwede nating makita, eh. Gumagamit ng estratehiya para tumagal yung hearing. Valid ba or, legal ba o illegal yung ginagawa? Definitely hindi. Pero kung may respeto ka sa taong bayan, may respeto ka sa impeachment court, meron kang respeto sa batas, hindi mo lulukuhin ang sino man diyaan at yung nakikinig sa'yo at ipapakita mo na hindi ka marunong mag-Tagalog or mag-English. 'Di ba? At pinipilit na ilusot talaga si VP Sara. Kaya nga hostile witness, eh. Yun yun, 'Pag hostile witness, ibig sabihin, yung nagpepresenta na witness or nagpepresenta na lawyer or yung side ay, hindi willing at hindi kakampi mismo nung nagpe-present na lawyer. Kakampi siya nung kabila. Kaya hostile, Okey? Sige, tuloy tayo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Eh, abutin mo tayo isang taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir Lachita ng mga ibinalik niya sa akin. Mr. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, napilido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. 'Di ba? Yun mga ka-clear. Yun. Ibig sabihin, Office of the Vice President 'di ba? Oops. sa paggamit ng confidential Ibig sabihin mga ka-clear, gusto tayong in a way lokohin, mang-inis. Parte 'to ng sa'kin, inisin. Ito ay parte ng pag-inis sa ibang partido o sa kabilang partido, especially hostile witness siya. 'Di ba? Para di maintindihan, para tumagal. Well, buti na lang ang nagpe-present sa kanya ay marunong na salita na gamit niya, si Attorney Ligutan. Pero sabi ko nga, tayong mga officers of the court, hindi sana tayo gumagamit ng mga estratehiya na balakid sa paghalungkat ng katotohanan. Katotohanan hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa taong bayan. Well, anyway, di natin masisisi ang legal team ni VP Sara na ipagtanggol siya. Of course, yun yung kanilang mandate kasi sila yung lawyer. Pero hindi naman sa pamamaraan na may mga panluloko. Katulad na lang ng misleading questions, katulad na lang ng ganitong style, hindi ito reasonable, sa totoo lang, mga ka-clear. Kaya hindi natin masisisi si Senator Erwin Tulfo naging ganito ang kanyang damdamin. Matagal, Kasi instead na naintindihan na nila yung sagot agad ng witness, kailangang i-interpret pa. Samantala, ang babaw-babaw naman ng tanong sa Tagalog na alam natin na naiintindihan niya. Problema, pag nagtanong si Attorney Ligutan, ita-translate pa niya. Tapos sasagot si Gina Acosta ng salitang Bisaya, ita-translate pa ni Attorney Ligutan o ni presiding officer. Nakita niyo. Kumbaga sa movie,
aantukin ka na kasi ang tagal. Dragging siya. Mabagal ang facing. Yan yon. At sa akin, maliban sa magiging mabagal, ang dating sa akin to, inaasar. Pang-asar ito sa prosecution. That's my take. Okay, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabo, Mami Trisir Martin, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Siomay Mami. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in a while. Bye-bye.